Mga dalang Biblia sa Efeso chapter 4 verses 14 to 16. Hindi natin matatapos ngayon hanggang 16, isang linggo pa. Matatapos na natin ang unang bahagi ng chapter 4 ng Ephesians. Sige po, tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng tulong, Panginoon. Bigyan mo po kami ng liwanag ng kaisipan, aming mga puso, upang makita namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Makita namin ng malinaw ang aming Panginoong Yesus. At mag-worship kami, ma-edify kami, magligtas ka, Panginoon. Mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Chapter 4, verses 14 to 16. Basahin po natin. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat sa bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ang isang blessing ng verse-by-verse expository preaching, nakikita natin ang progress ng isipan ng writer, na nakikita rin natin ang mind ng Panginoon kung papaano ito mag-progress. Ito lang ay nagbibigay na ng satisfaction, ng excitement sa ating kaluluwa kapag naunawaan natin ang salita ng Panginoon kung papaano ito naunawaan ng unang nagsulat at ng banal na Espiritu. Ang unang exhortation ni Apostol Pablo sa chapter 4 ay mapanatili ang kapayapaan sa loob ng iglesia sa verse 3. At makikita nating mag-progress ang mind ni Apostol Pablo sa verses 4 to 6. Sinabi ni Pablo na meron ng spiritual unity tayong mga mananampalataya dahil sa iisang karanasan ng kaligtasan na nakamit ng Triune God. Kailangan na lamang itong mapanatili at gawing visible. Sa verses 7 to 11, magpo-progress na naman ang mind ni Apostol Pablo na sinasabi sa atin, ang unity na meron tayo ay merong pong diversity. Hindi po ibig sabihin na merong unity ang isang iglesia ay pare-parehas ang itsura natin, pare-parehas ang gustong gawin o kaloob natin. Merong diversity ang unity natin dahil binigyan tayo ng Panginoong Yesus ng iba't ibang spiritual na kaloob. Ang ibig sabihin, iba-iba ang kaya nating
gawin at hindi tayo pare-parehas. Para patunayan ito, sa verse 11, ang sabi ni Apostol Pablo, merong iba, hindi lahat. Merong iba na tinawag na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Merong purpose si Apostol Pablo kung bakit ang teaching gifts ang kanyang binigyan ng diin. Yan ang makikita natin na mag-expand na naman ang mind ni Apostol Pablo, progress. Makikita natin sa verses 12 to 13 na pinikap niya ang verse 11, ang teaching gifts, upang sabihin sa atin sa verse 12 kung paano nagpa-function ang isang iglesia, na ito pala ay nag-uumpisa sa pagtuturo ng pastor, teacher, na ang layunin ay para i-equip, ihanda ang lahat ng mananampalataya sa paglilingkod. At kapag ang isang iglesia sa palagiang pakikinig sa salita ng Panginoon, nakakaranas ng kabanalan, na-equip ang buong church sa paglilingkod. At ang sabi ni Apostol Pablo, nabibuild ang iglesia. At sa verse 13, dahil sinabi ni Apostol Pablo ang growth ng church, sa verse 13, makita natin mag-progress na naman ang mind ni Apostol Pablo. Dinefine niya, ano ba ang ibig sabihin ng growth sa church? Ano ang ibig sabihin na lumalago ang iglesia sa pananampalataya? So sa verse 13, binigyan niya tayo ng picture, dinefine niya ano ba ang ibig sabihin ng growth. At nakita natin ito last Sunday na ang iglesia ay lumalago kapag merong pagkakaisa sa salita ng Panginoon. At kapag ito ay nagkakaroon ng experiential knowledge ng ating Panginoong Yesus. Kapag nagkakaroon tayo ng experiential knowledge, ang ibig sabihin, naunawaan natin ang Panginoong Yesus, ang kanyang katangian at ang pagliligtas na ginawa sa atin, minemeditate natin ito hanggang sa ang Espiritu ng Panginoong Yesus ang magkontrol sa ating puso't isipan, at ang natural na bunga nito, magiging visible ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, magiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Sa verses 14 and 15, makikita natin magpo-progress na naman si Apostol Pablo sa kanyang kaisipan. Dahil ang huling nabanggit sa verse 13 ay Christ-likeness, sa verses 14 to 15, ibibigay niya sa atin ang dalawang katangian ng Christ-likeness. So mas lalo pang naging detalyado si Apostol Pablo patungkol sa ano ba ang itsura ng spiritual growth sa isang iglesia. So merong dalawang katangian na ibibigay sa atin si Apostol Pablo, katangian ng isang church o isang individual na kamukha ng ating Panginoong Yesus, na lumalago sa pananampalataya. Una, makikita natin sa verse 14, merong doctrinal stability. Merong doctrinal stability. Ang ibig sabihin, matatag ang isang church sa kanyang paniniwala. Sa verse 14, basahin po natin. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ang tanging paraan upang ang isang church ay hindi po mapasukan ng maling katuruan, kailangan maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Kailangan tayong lumago sa ating pananampalataya. At ang Christ-likeness, ang paglago natin sa pananampalataya, ang magbubunga sa atin ng katatagan
sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Makakaranas tayo ng doctrinal stability. Para sa kaalaman ng mga bago sa pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos, sa panahon natin ngayon, higit na marami ang nagtuturo ng maling salita ng Diyos kumpara sa mga nagtuturo ng tama. Nasa panahon tayo na napakarami ng nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus, pero hindi nakaayon sa tamang turo ng salita ng Panginoon. Marami ang mga false churches, madami ang mga false converts. Ito ang katotohanan na nakakalungkot. Ang ganitong kalagayan ay directly connected sa pag-alis nila ng pagtuturo ng salita ng Diyos bilang sentro ng buhay ng iglesia. Kinumpara ni Apostol Pablo ang isang immature na mananampalataya, ang isang immature na church, sa isang bata. Ang katangian ng isang bata, unstable. Paiba-iba ang isip. Madaling magbago ang isip. Gusto kang kalaro ngayon, maya-maya, iba na naman ang gusto niyang kalaro. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Ang mga bagong mananampalataya, ang mga immature na mananampalataya, dahil sa kanilang ignorance sa salita ng Panginoon, dahil sa kawalan ng malalim na pangunawa, kaalaman sa salita ng Panginoon, madali silang mapaniwala sa mga maling katuruan. Madaling magbago ang kanilang isip. Ganito ang paniniwala niya ngayon, bukas iba na naman ang kanyang pinaniniwalaan dahil meron siyang narinig na ibang katuruan. Isa pang katangian ng isang bata ay gusto palagi may bago. Hindi nila kayang ituon ang kanilang sarili, ang kanilang attention sa isang bagay ng matagal. Gusto nila palagi mayroong bago at ito ang nagbibigay ng excitement sa kanila. Sa mga bata sa pananampalataya, palaging naghahanap ng mga bago at exciting na activities, exciting na gawain, at mahirap, exciting na paniniwala. Ang problema sa church, paulit-ulit ang ginagawa nating pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang ating paniniwala. Hindi nagbabago ang mga ginagawa natin sa church. Kaya naman, kapag merong bagong katuruan, marami ang naniniwala. Alam niyo po ba, yung mga immature na Kristiyano, agad-agad, sila po ay sumasakay o naniniwala sa maling katuruan. Mas lalong nagiging mahirap kasi ang maling katuruan ay dinadala o itinuturo. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ang Biblia mismo sinasabi sa atin na merong mga false teachers na papasok. Magtatanim siya ng mga false teachers sa mga tunay na iglesia upang sirain tayong mga mananampalataya. Sa Gawa, chapter 20, verses 29 to 30, bago iwan ni Apostol Pablo ang mga elders sa Efeso, nagbigay siya ng babala, ng warning. Sa verse 29, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan.
at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Sa Matthew 13, verse 38, kung saan ibinigay ng Panginoong Yesus ang parable patungkol sa damo na ang dyablo mismo ang nagtatanim ng mga false converts, false teachers sa loob ng fellowship ng mga mananampalataya. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ang mga false teachers, sabi nga, masigasig sila sa pagtuturo ng mali. Well-organized sila sa kanilang pagpapakalat ng maling katuruan. Well-funded din ang kanilang ministry. Na kung ikukumpara natin ang ministry ng mga false teachers sa ministry ng mga tunay na nagtuturo ng salita ng Panginoon, makikita natin na mapapahiya tayo sa kanilang sigasig, sa kanilang pagpapagal na ikalat ang maling katuruan kumpara sa atin sa pagpapakalat ng tamang katuruan. Makikita natin yan sa willingness ng kanilang mga followers na magkaloob ng malalaking halaga para lang pondohan ang ministry ng false teaching. Ginagamit nila ang kanilang pera sa mga babasahin na ipinamimigay nila sa maraming mga tao. Pinambabayad nila sa telebisyon na upang maabot nila ang maraming tao sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa kanilang sigasig, kinakausap nila at binibigyan nila ng mga babasahin. At minsan, di ba, naranasan na natin, kumakatok din sila sa ating mga tahanan para lang ituro sa atin ang kanilang maling katuruan, ang kanilang maling paniniwala. Ganito kaaktibo, kasigasig, kasystematic ang kanilang ginagawa. Well-funded at malawak ang kanilang gawain sa pagpapakalat ng maling katuruan. Si Richard Phillips ang nagsabi, ang verse 14 daw, ang accurate na larawan ng maraming evangelical churches ngayon, na nagpapahayag ang maraming churches o maraming mananampalataya ng loyalty sa salita ng Panginoon, pero makikita mo ang binibigyan nila ng halaga ay hindi ang Word of God. Ang Word of God nandyan, pang display, pero nasa tabi. Wala sa sentro. Ang importante sa kanila, ang main event sa kanila ay ang music, ang drama, ang choir, activities, o entertainment. Ang sabi natin, walang masama sa mga ito per se. Kung gagawin natin sa labas ng church, walang masama, mabuti ito at magbibigay ng lugod sa Panginoon. Pero kung gagawin natin sa church, magkakasala tayo. At ito ang nangyayari sa maraming churches ngayon. Kaya naman, hindi nakakapagtaka, ang lahat ng mga bagong katuruan ngayon, ine-embrace nila. Halimbawa, ang prosperity gospel. Sinasabi sa atin na kung magkakaloob ka, ay bibigyan ka ng marami ng Panginoon. Bribery yun Na kung mananampalataya ka, hindi ka magkakasakit, yayaman ka. Ginawa nilang genie ang Panginoon. Ang easy believism. Sinasabi na, basta manampalataya ka lang, hindi importante kung meron kang kasalanan. Tatanggapin ka ng Panginoon kung sino ka. Hindi mo kailangan mag-repent ng iyong kasalanan, manampalataya ka lang. Pwedeng later na ang pagtalikod sa kasalanan. Kaya marami ang nananampalataya. Marami ang sumasama sa kanila. Ang let go and let God. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Wala ka nang gagawin. Yun lang, magtiwala ka lang. Hindi mo na kailangan mag-effort, maging masigasig. Magtiwala ka lang. Ang Panginoon na ang gagawa para sa iyo. Ang salvation by faith plus good works. Alam niyo po ba, attractive ang ganitong klaseng katuruan na sinasabing, kailangan mong manampalataya kay Jesus. Tama yon. Pero kailangan mo rin dagdagan ng mabuting gawa para maligtas ka.
Parang lang sinasabing hindi sapat ang Panginoong Yesus. Hindi sapat ang kanyang nakamit na kaligtasan sa krus. Hindi sapat ang ginawa ng triune God para sa kaligtasan ng taong makasalanan. Pero sa mga taong immature, attractive ang mga ito. Ang main reason kung bakit attractive ang mga false teachings na ito, dahil inalis nila ang Word of God bilang prioridad ng kanilang iglesia. Maraming mga churches ngayon, walang laman ang preaching. Walang substance. Mas marami pa ang mga jokes, entertainment. Pero hindi nakasentro sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ganito ang preaching na naririnig ng maraming mga professing Christians ngayon sa maraming iglesia. Huwag nating kakalimutan na naghihintay lamang ng tamang opportunity si Satan para pasukan ng maling katuruan ang mga iglesia na tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kapag inalis natin ang Word of God bilang sentro ng gawain natin sa church, magiging immature ang mga members. Kapag immature ang mga members, papasok ang maraming false teachings. Kaya naman, ang tanging solusyon na sinasabi ni Apostol Pablo ay ang gawin nating regular at gawin nating prioridad at gawin nating madalas. Pa-increase ang ating pag-aaral at pagkonsumo sa salita ng Panginoon. Ang pinakasentrong gawain natin every Sunday sa church ay ang pag-aralan at ituro ang salita ng Panginoon. Kapag ang isang church sa matagal na pag-aaral, matagal na na-expose sa verse-by-verse expository preaching, alam niyo po ba, magkakaroon ng malalim na pangunawa sa salita ng Panginoon. Malayo pa ang maling katuruan na sa sense na niya at nare-reject niya ang maling katuruan. So hindi mapapasukan ng mga false teachers. Ang doctrinal stability, ang pagiging matatag natin sa tamang katuruan ay bunga lamang ng maturity ng church. Ang ibig sabihin ng maturity, hindi ba, kung babalikan natin ang verse 13 na ating napag-aralan, meron tayong malalim na knowledge sa Word of God. At meron tayong unity sa salita ng Panginoon. At hindi lamang yun, meron tayong experiential knowledge sa ating Panginoong Yesus. Kung i-analyze natin, pag-isipan natin, makita natin ang mind ni Apostol Pablo, ang mind ng Holy Spirit, hindi sapat ang pagkakaroon ng intellectual knowledge. Hindi sapat ang knowledge lamang. Maraming mga sincere Christians na marami ang alam sa salita ng Panginoon, pero nahila ng maling katuruan. Pero marami silang alam. Marami ding mga iglesia na nag-umpisa ng tama sa salita ng Panginoon, pero nauwi din sa maling katuruan. Minsan ko nang nabasa, kung hindi ako nagkakamali, kay James Montgomery, ang sabi niya, sa mga Kristiyano o professing Christian na tumalikod sa tamang katuruan, ang sabi niya, una munang tumalikod ang kanilang puso sa Panginoon bago sila tumalikod sa tamang katuruan. Una muna nilang naranasan ang moral decline. Nagkasala muna sila. Hindi na sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nag-follow, tumalikod din sila sa tamang turo ng salita ng Diyos. Ang pagtalikod sa tamang katuruan ay bunga lamang ng pagtalikod ng ating puso sa Panginoon. Ibig sabihin, kung i-analyze natin, ibig sabihin, ang mabisang panlaban sa maling katuruan ay ang Holy Spirit. Hindi po ba? Kapag ang Holy Spirit ng Panginoong Yesus ay may control sa ating puso,
sa ating buhay bilang isang iglesia, ang ibig sabihin ng merong kontrol ang Holy Spirit sa ating buhay, lumalago tayo sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Lumalago din tayo sa karanasan natin sa ating Panginoong Yesus. Seryoso rin tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Na ang Holy Spirit ngayon na nag-dwell sa atin, na siyang nagko-control sa ating buhay, siya magbibigay ng power sa atin upang maging sensitive tayo sa mga maling katuruan. Upang hindi tayo maging comfortable sa mga maling katuruan na taliwas sa salita ng Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ay espiritu ng katotohanan. Kung ang Holy Spirit na espiritu ng katotohanan ay komportable at nagkokontrol sa ating buhay, natural lamang hindi tayo magiging komportable sa maling katuruan. Ang ibig sabihin ng kailangan natin hindi lang intellectual knowledge. Ang kailangan natin ay totoong maturity. Nararanasan natin ang Panginoong Yesus sa ating puso. Ang Holy Spirit ang nagkokontrol sa atin. Sumusunod tayo at masikasig tayo. Seryoso tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At kapag ganito ang ating estado, hindi tayo magiging komportable sa false teachings. Ang Holy Spirit mismo na nasa sa atin, ituturo at ililid tayo at i-enlighten ang ating mind. Si Richard Phillips, muli, ang sabi niya, the more na nagmamature daw ang isang church o ang isang individual na Kristiyano, mas lalong nagiging attractive sa kanya ang basic doctrines patungkol sa Panginoong Yesus at ang kaligtasang kanyang nakamit para sa atin na makasalanan. Ang gospel, ang basic, ang plain na turo ng salita ng Diyos na ito ang sentro ng ating pananampalataya. Pansinin natin ito. Ang sinasabi ni Richard Phillips, kapag nararanasan natin ang Panginoong Yesus, ang tunay na growth sa ating buhay, ang direction natin ganito. Palalim ng palalim ang karanasan natin sa simpleng gospel. Mas lalong nagiging attractive sa atin ang pag-ibig, ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, ang focus at major sa atin ay ang gospel, ang simple at plain teaching ng Word of God. Na kahit papaano mo pa pagbaligtarin ang salita ng Panginoon, malinaw na lilitaw ang gospel. Malinaw na lilitaw na ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos, biyaya, awa ng Diyos, na makakamit lamang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ganito po ang magiging resulta. Ang ibig sabihin, maiwasan natin ang temptation na gawin nating major ang minor. Alam niyo po, sakit, ito ang sakit ng maraming mga Kristiyanong, marami ang alam sa salita ng Panginoon, pero immature. Ang ginagawa nilang major ang minor. Kinakalkal nila ang maraming minor doctrines sa Word of God na para bang ito ang sentrong katuruan ng Biblia. Hanggang sa i-declare nila na merong bagong doktrina, merong bagong paniniwala na hindi pa nakita ng church, na maraming mga mananampalataya. At doon pumapasok ang false teachings. At makikita natin, kung suruin natin, ang main reason, immaturity. Immaturity. Maraming alam sa salita ng Panginoon, pero dahil hindi nararanasan, ang ibig sabihin, walang joy. Hindi nila nakikita ang value nila sa harapan ng Panginoon, na mataas ang value nila sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya naman, naghahanap sila ng paraan ngayon upang magkaroon ng value ang kanilang buhay. Pagsasaliksik sa mga minor doctrines at i-declare nila na mayroong bagong katuruan, iniisip nila magiging sikat sila, magiging popular. Hindi nila alam, ngayon sila nagdadala ng false teachings sa loob ng iglesia. Ang Christian life, huwag nating kakalimutan, ay isang personal at buhay na relationship
sa ating Panginoong Yesus. Tama na kailangan natin ang tamang kaalaman sa Word of God. Tama na kailangan mag-increase ang knowledge natin sa Word of God. Pero ang sinasabi sa atin, huwag tayong hihinto sa pagkakaroon lamang ng knowledge. Kailangan nating marating ang krus ng ating Panginoong Yesus, maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, makontrol ng Holy Spirit ang ating buhay, at sinasabi sa atin, ang simpleng maturity ang nagliligtas sa church laban sa false teachings. Hindi sapat. Dahil meron tayong alam, secured na tayo sa false teaching, hindi. Marami nang nakaranas ng ganyan. Na maraming alam pero nahulog sa maling katuruan. Bakit? Dahil hindi nag-grow. Immature. Hindi nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Kaya makikita natin na una muna ang verse 13, ang Christ likeness, bago ang verse 14. Sinasabi sa atin ng verse 13, hindi sapat yung knowledge. Kailangan merong experiential knowledge. At kapag merong experiential knowledge, merong doctrinal stability ang church. Kailangan natin mag-grow individually at bilang isang iglesia. Hindi lang sa knowledge, kundi sa experience natin ng ating Panginoong Yesus. Pangalawang katangian ng isang iglesyang lumalago sa pananampalataya, nagiging kamukha ng ating Panginoong Yesus sa verse 15. Tingnan po natin. Sa verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Alam niyo po ba, nakuha ng Tagalog translation natin, ang tamang translation. Sa ESV, sa English, ang sabi nga, yung nagsasalita ng katotohanan na mayroong pag-ibig. Pero dito, ang translation, humahawak. At ito ang tamang translation. Sa isang iglesia o mananampalataya, kapag nakita ang tamang combination ng katotohanan at pag-ibig sa atin, ang ibig sabihin, aktibong kumikilos ang Holy Spirit sa ating buhay. Ang ibig sabihin, lumalago tayo sa ating pananampalataya. Kasi, imposible na sa ating sariling kalakasan, may combine natin ang katotohanan at ang pag-ibig. Hindi. Sa ating sariling kalakasan, makikita natin, depende sa ating personality, depende sa ating pag-ugali. Kung ang pag-ugali natin ay magaling tayo sa pakikisama sa ating kapwa, mabait tayo, by nature, ayaw natin yung merong nagagalit sa atin. Ang ibig sabihin, pinangahawakan mo ang pag-ibig na walang katotohanan. Yun ang kaya lang nating gawin. Kung ikaw naman, by nature, ay direct, strong. Ayaw mo yung paligoy-ligoy. Gusto mo, diretso lang. Ayaw mo yung paikot-ikot. Diretso lang. By nature, pinangahawakan mo ang katotohanan na walang pag-ibig. Makita po natin na sa ating sariling kalakasan, hindi pwede magsama ang love and truth. Ito ay kilos ng Holy Spirit sa atin. Kung panghawakan natin ang katotohanan na walang pag-ibig, magiging self-righteous tayo. Ang ibig sabihin, napakahirap para sa atin na magpatawad. Kapag mayroong nagkasala sa atin, never tayo magpapatawad kasi iniisip natin anuman ang nakamit natin, anuman ang pagsunod natin dahil sa ating sariling kalakasan. So, kung merong ibang kapatid na naghihirap, okay lang ka magsikap. Ano man ang narating ko ngayon, pinagpaguran ko. Self-righteousness. Walang awa at magiging matigas ang kabanalan natin. Hindi tayo magiging attractive. Kung panghawakan naman natin ang pag-ibig, excuse me,
Pag-ibig na walang katotohanan, magiging sentimental tayo. Magiging deadly ang ating pag-ibig kasi hiwalay sa katotohanan. Nilalamon na ng kasalanan ang ating pamilya, ang ating kapwa, ang ating kapatid sa pananampalataya, tikom pa rin ang ating bibig. At wala pa rin tayong ginagawa na parang walang kasalanan. Kasi mahal natin sila. Kaya deadly. Kapag ang pag-ibig walang kasamang katotohanan. Mararanasan lamang natin ang tamang combination. Ang pag-ibig at katotohanan kung makita natin ang krus ng ating Panginoong Yesus. Ito ay bunga ng pagkakaroon ng experiential knowledge, maturity natin, experiential knowledge sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Sa krus ng ating Panginoong Yesus, alam po ba natin na ipinakita ng Panginoon ang pinakamalinaw na demonstration ng katotohanan at pag-ibig. Nagsama sa krus ng ating Panginoong Yesus. Sinasabi ng krus ni Jesus ang pinakamasakit na katotohanan na pwedeng marinig ng isang tao na tayo ay makasalanan, lubhang makasalanan na papunta tayo sa impyerno. Ito ang pinakamasakit na pwedeng marinig ng isang tao. Pero ito ang sinasabi ng krus ng ating Panginoong Yesus. Pero sa kabilang banda, makikita rin natin sa krus ng ating Panginoong Yesus ang malalim na expression ng kanyang pag-ibig. Tama, sinasabi ng katotohanan ng krus, tayo ay papunta sa impyerno, lubha ang karumihan natin na walang kabutihan sa atin, ang deserve natin ay kaparusahan sa impyerno. Pero sa kabilang banda, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na inako ng Panginoong Yesus. Ang kaparusahan na dapat tayo ang magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan. Naranasan ng Panginoong Yesus ang impyerno para sa atin upang tayong karapat-dapat na mapunta sa impyerno ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong mga mananampalataya, makakaya nating tanggapin ang masakit na katotohanan na lubha tayong marumi at walang mabuti sa atin at deserve natin ay impyerno kung makita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus na inako niya ang puot ng Diyos na dapat para sa atin. At magkakaroon lang tayo ng appreciation sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus kung tatanggapin natin ang katotohanan na tayo nga ay lubhang masama at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Makikita natin ang combination ng love at truth. Ikaw na hindi mananampalataya, kung maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, sinunod ng perfect ang mga kautusan bilang kahalili at nagbayad siya ng kasalanan sa cross bilang kahalili upang iligtas ka na sinasabi na ikaw ay lubhang makasalanan, papunta sa impyerno at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kung makita mo ang pag-ibig ng Diyos, makakaya mong tanggapin ang masakit na katotohanan. Kaya magtitiwala ka lang ngayon kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, dahil hindi ka nga mabuti. Hindi sa pamamagitan ng pagiging reliyoso. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pagdidepende kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Sa atin na mananampalataya, makikita natin ang combination ng pag-ibig at katotohanan sa mga sumusunod. Sa ating mga relationships, magiging direct tayo pagdating sa katotohanan. Pero may kasamang humility
na alam natin na tayo rin ay makasalanan, na pinatawad lamang dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya wala man tayong pwedeng ipagmalaki. Harapin natin ang katotohanan, sasabihin natin ang katotohanan, pero merong humility, merong mercy, merong grace. Kasi alam natin, hindi tayo deserving sa anumang mabuti na ibinigay sa atin ng Panginoon. Imagine po natin, kung i-apply natin ito sa church, ang ibig sabihin, hindi natin i-cover ang anumang sin. I-correct natin ng harapan. Pero merong love, merong humility. At kapag gano'n ang ating approach, madaling tanggapin ang ating correction. Sa ating relationship sa mundong ito, nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang provision sa ating pangangailangan. Ang ating trabaho, provision niya ng Panginoon. Ang pleasure. Alam niyo po ba, gusto ng Panginoon na ma-enjoy natin ang pleasure. Ang kayamanan sa mundong ito. Mabuting bagay ang mga ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Upang makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Pero dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, ang ultimate na nagbibigay ng kasiyahan sa ating buhay ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, ang salita ng Panginoon. At ang combination ng pag-ibig at katotohanan, makikita yan kung paano natin ikonsumo ang mga kayamanan sa mundong ito. Palaging in moderation. In moderation. Dahil hindi naman ang mga kayamanan sa mundong ito nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Ang ibig sabihin, hindi tayo nalulungkot o nagrereklamo kapag may kulang. Kasi ang Panginoon nagbibigay ng kasiyahan sa atin, ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi rin naman tayo nagpapakasasa kapag may sobra. Kasi nga, hindi ang mga bagay sa mundong ito nagbibigay ng kahulugan, ng value at kasiyahan sa atin. Kaya in moderation ang ating paggamit. At hindi rin tayo nagpapakamatay sa paglikom ng kayamanan. Nagtatrabaho tayo para sa ating basic na pangangailangan. Pero ang nagbibigay ng joy sa atin, value sa atin, ay ang relationship natin sa Panginoon. Sa ating relationship sa mga kautusan, paano makikita ang combination ng love and truth? Hindi tayo sumusunod dahil gusto lang natin bilhin ang pagpapala ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po ba, ito ang natural sa atin, na panghawakan natin ang katotohanan, gusto nating sundin ang kautusan ng Panginoon. Pero kapag walang pag-ibig, ang normal na magiging motibo natin para hindi alisin ng Panginoon ang kanyang blessing sa atin. Para i-bless pa ako ng Panginoon. Para ibigyan ng solusyon ang aking problema. Ang ganitong klaseng kaisipan, bribery. Bribery. Katotohanan na walang pag-ibig. Hindi rin naman natin binabaliwala ang kautusan. Kapag naman merong pag-ibig pero walang katotohanan, binabaliwala natin ang kautusan. Dahil lang Diyos ng pag-ibig, okay lang kahit hindi ako sumunod. Okay lang kahit magkasala. Hindi tayo seryoso sa pagsunod kasi papatawarin naman ako ng Panginoon. Paulit-ulit akong papatawarin kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So ang pinanghahawakan ay pag-ibig lang, wala ang katotohanan. So makikita natin yan sa ating buhay. Ang isang Kristiyano na makikita natin dahil lumalago siya, kinikilo siya ng Holy Spirit, makikita natin na seryoso siya sa pagsunod sa mga kautusan. Kahit maliliit na kautusan, seryoso siya. Pero ang kanyang motive ay nanggagaling sa katotohanan na pinatawad siya ng Panginoon sa maraming niyang kasalanan. Dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, willing din niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Combination ng pag-ibig at katotohanan. Sa ating evangelism,
makikita ang pag-ibig na walang katotohanan sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos na itinatago natin yung masasakit na katotohanan. Inaalis natin ang kasalanan, inaalis natin ang impyerno, kasi sinasabi natin, ayaw natin silang ma-offend, kasi mahal natin sila. Kailangan mo lang manampalataya. Hindi ka naman ganun kasama. Alam niyo po ba, mabilis tayong darami kung ganito ang gagawin natin at mabilis din tayong yayaman. Sigurado yun. Pero mali. Ang ibig sabihin, pinanghahawakan natin ang pag-ibig na walang katotohanan. Makikita naman natin ang katotohanan na walang pag-ibig. Sasabihin natin ang katotohanan ng gospel ng merong pagmamalaki. Na para bang tayo naaligtas sa pamamagitan ng gawa. Kasi mabuti tayo. Pero yung iba hindi. Sila masama, tayo hindi. Gaano man katama ang ating pinapahayag na mabuting gawa. Nasa sense ng mga tao yung pride, yung self-righteousness. Hindi nila tatanggapin ang ganong klaseng message. So individually, corporately, bilang isang iglesia, i-examine natin ang ating sarili. Ang tunay na maturity, ang tunay na growth, palaging nandyan, magkasama ang katotohanan at ang pag-ibig. Hindi sila pwedeng maghiwalay. At ginagawa ito ng Holy Spirit tuwing dinadala niya tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Hindi pwedeng mag-solo ang katotohanan sa buhay ng ating church. Kailangan palaging nandyan ang pag-ibig. Hindi rin pwedeng mag-solo ang pag-ibig sa ating church, sa ating buhay. Kailangan nandyan ang katotohanan. At bilang panghuli, ang sinusulatan ni Apostol Pablo ay ang churches sa Efeso. Hindi ba napag-aralan natin sa Revelation chapter 2, ang church sa Efeso? Alam niyo po ba, kinomend ng Panginoong Yesus ang church sa Efeso dahil pinanghawakan nila ang katotohanan. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, nung dinescribe niya ang church sa Efeso, hindi nila matagalan yung mga masasamang tao. Merong mga nagpapakilalang propeta, pero tinitest muna nila kung ang tunay silang propeta. At kapag mapatunayan nilang hindi sila tunay na propeta o apostol, pinapaalis nila. Pinanghawakan nila ang katotohanan. Naging matapat sila sa katotohanan. Pero merong matinding condemnation ang Panginoong Yesus sa kanila. Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Nagsolo ang katotohanan sa kanilang buhay. At anong warning? Kailangan silang bumalik. Kailangan magsama ang pag-ibig at katotohanan. Kung hindi, mamamatay ang church. Huwag nating gayahin ang nangyari sa Efeso. Iniwan ang pag-ibig. At huwag din natin gagawin na puros pag-ibig at iiwan natin ang katotohanan. Sa tulong ng Holy Spirit, idalangin natin at ito ang gustong gawin ng Holy Spirit sa ating buhay. Magsama sa ating buhay ang pag-ibig at ang katotohanan. Ito ang tunay na picture ng spiritual maturity, ng Christ likeness. At ito ang klase ng church na gusto natin para sa atin, para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom sa amin. At tuloy po kaming naharap sa realidad na sa aming mga sarili, Panginoon, napakahirap at imposible na may pamuhay namin ang tunay na Christ likeness. Makita sa aming fellowship, combination ng love at truth. Maging gracious ka, Panginoon, na ipakita mong malinaw sa amin ang krus ng aming Panginoong Yesus. Kung saan ipinakita mo ng malinaw ang pagsasama ng katotohanan at pag-ibig. Na kaming mga tao ay makasalanan, lubhang makasalanan papunta sa impyerno. Pero sa iyong pag-ibig, inako ng Panginoong Yesus ang impyerno na dapat kami ang magbayad sa pangwalang hanggan, Panginoon.
At ito ang magbibigay ng humility sa amin. Ito ang magtutulak sa amin na makalimutan namin ang aming sarili. Upang ibigay namin, Panginoon, ang aming buhay sa pag-ibig sa iyo, sa pag-ibig sa aming kapwa, habang pinangahawakan namin ang iyong katotohanan, Panginoon. Maging gracious ka na ibigay mo sa amin, paranas mo sa amin ang tunay na Christ likeness. Ipakita mo sa amin ang aming Panginoong Yesus. Para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Amen.